Eto na tuloy na po yung rally ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin itong pahayag ni General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP sa kanilang monitoring na gagawin, at nalaman natin na nationwide pala gagawin, hindi lang sa Metro Manila. Ang galaw ng INC, Rally for Peace, Rally para sa Kapayapaan. Ayan po. Location and oras po, this will be a simultaneous nationwide peace rally po ng INC, and the PNP is ready to provide the necessary police assistance po doon po sa gagawin po nilang malawakang aktibidad po. So tuloy-tuloy na po ito. Ayan, no? So malinaw, Thank you sa News 5, Tuloy-tuloy na daw po yan. At nationwide, Nationwide. Ibig sabihin, hindi lang sa Luzon. Luzon, Visayas, Mindanao gagawin ang rally para sa kapayapaan. At napakaganda po niya. Suportahan natin ang Iglesia ni Cristo dahil yan po yung kanilang rally. At ito yung huwag ninyong kalimutan. Lalo po yung mga mahilig manggamit. Hindi daw po papayagan nilang ng INC na humalo ang mga DDS. Hindi daw pwede ang may mga sariling agenda. Ang sabi po ng Net25 News Television ng INC, Iglesia ni Cristo, gumawa kayo ng sarili nyong rally. Gumawa kayo ng sarili nyong schedule. Huwag kayong sumabay sa amin. Yan ang sabi po ng INC Television Network. Okay? So malinaw, nakapahiya na naman dito ang mga DDS na matagal nang sinasabi ng mga DDS vlogger at DDS supporters na magrarally ang Iglesia ni Cristo laban kay Pangulong Marcos, pabor kay Sara Duterte. Nako, eto na. Inuulit ko, ang sabi ng Iglesia ni Cristo, kailang rally ay para sa kapayapaan. Hindi sila pabor kay Duterte, hindi sila pabor kung kanino, kapayapaan. At kanilang sinusuportahan, siyempre tinirespeto ang Philippine government under President Marcos. So walang kinalaman doon sa issue na laging sinasabi ng mga DDS na ang rally ng Iglesia ay para suportahan si Sara para hindi ma-impeach. Hindi po yan totoo. Katunayan, ang sabi nga nitong mga news anchor ng Net25, gumawa kayo ng sarili nyong rally. Huwag kayong sumabay sa amin. Hindi namin kayo kasali dito. Hindi kayo kasali dito. Ito ay exclusive para sa mga member at mga kasamahan daw kailang kapatiran Iglesia ni Cristo. Nationwide pala ito. So asahan na ninyo. Hindi lang sa Liwasang Bonifacio, sa Lunes ito, January 13. Kung hindi sa iba-ibang lugar, besides Mindanao, may makikita kayong pagtitipon. So irespeto natin yan. At nang maganda ito sinasabi ni General Jean Fajardo, nakamonitor, imomonitor, babantayan para sa tunay na kalayaan, pagpapahayag ng mga membro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang rally. Okay? So ibig sabihin yan, kung mayroong grupo na gustong sumausaw, gustong sumali, hindi yan papayagan ng mga organizer. At hindi rin yan papayagan ng PNP dahil baka hindi makatulong, baka makaproblema pa. Peace rally. Rally para sa kapayapaan. Napakaganda niyan. Kung katulad ko, hindi naman ako Iglesia ni Cristo, hindi ako member nila, di atin kung ipagdasal yung kanilang tagumpay. Kasi yung kanilang rally para sa kapayapaan ay pabor yan sa nakakarami. Pabor yan sa lahat ng Pilipino, dito at sa abroad. Di suportahan natin sa maraming pamamaraan. Pero hindi natin kailangan sumama sa kanyang rally. Kasi nga, para sa kanila lang yon. Pero yung kanilang advocacy at kanilang sinasabi ng kapayapaan, sama tayo doon. Okay? Naintindihan nyo? Kaya yung mga DDS, mga Duterte supporters na umaasa pa na kayo ay susuportahan ng Iglesia ni Cristo para sa rallying ito, nagkakamali kayo. Hindi yan ang layunin nila. Yan ang malinaw dun sa mga pahayag ng mga news anchor ng Net25 na kailang pag-aaring television and radio network. Nire-respeto natin. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Ang kapayapaan ay para sa ating lahat. Ang kapayapaan na kailang gagawin sa panawagan sa magitan ng rally ay napakaganda. Isang advocacy na dapat suportahan ng lahat ng Pilipino. Sino ka? Sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan? Di ba lahat kailangan natin yan? Kaya dapat nating suportahan. Pero yung mga manggagamit at gagamitin sa politika at kanilang sariling interes, nagkakamali kayo. Kayo daw po ay not welcome. Hindi kayo kasali. Ang tindi na sinabi ng news anchor, si Glenn, kilala ko pa yan
Gumawa daw kayo ng sarili nyong rally. Ibig sabihin, ibang araw kayo. Huwag kayong sumabay sa kanila. This coming Monday na po yan. January 13. Yun. Okay, kung gusto nyo nang sumali doon sa isang rally na naka-organize na nabanggit ko na, January 18 naman, yan sa EDSA. May rally dyan. Resign, rally. Rally, resign, Sara Duterte. Doon kayo sumama. Yun. Walang pinipili doon. Walang relihiyong pinag-uusapan doon. Walang kung ano man. Ang nag-organize dyan ay mga vlogger. Mga vloggers po ang nag-organize niyan na magrarally sa January 18. Yan, diyan kayo sumama. Resign, Sara, kung gusto niyo sumali. Walang pinipili dyan. Kahit anong relihiyon, anong kasarian nyo, kahit ano, okay. Pero ito sa Iglesia ni Cristo, January 13 sa Monday niya, huwag kayong sumama kung hindi kayo iglesia. Kasi ito po ay exclusive sa kanila. Okay? Para din mapayapa. Kapayapaan nga yung tinutulak. Di ba napakaganda? Para may kapayapaan, yung pagiging eksklusibo para sa kanilang rallyhan, kanilang mga member, huwag kayong humalo. Lalo kung kayo mamumulitika. Huwag kayong humalo. Huwag niyong gamitin yung INC. Huwag niyong gamitin yung rally niya. Yan ay para sa kanila. At yan ay para sa lahat. Ang advocacy nila. Ang kailang mensahe. Kapayapaan sa bansa. Ayun, ha? Hindi anti-Marcos. Hindi pro-Duterte. Ang ganda, kapayapaan. Ang galing, di ba? Mabuhay po kayo. Alam naman nating milyon-milyon ang INC member. Yan ho yung isa sa mga malalaking relihiyon dito sa ating bansa na lihitimo. Hindi katulad yan ng ibang relihiyon nagpapakilalang may milyon-milyon. Wala naman. Sino ba yon? Alam na ninyo kung sino yon. Meron din siya ng milyon. Wala naman. Ilang beses na hong nagpakita ng persa. Alam persa. No people, no power. Parang ganon. Anyway, napag-usapan na. Ingat lang po. Babantayan sila ng ating mga otoridad. Part ng demokrasya. Under 1987 Constitution. Freedom of assembly. Freedom of expression. Malayang pamahayag. Malayang pagtipon-tipon na ayon sa saligang batas. Kaya dapat pangalagaan ng lahat ng organizer at ng ating mga otoridad. At yun ang gagawin nila. Like PNP. Nagsalita na ho. Pinarinig ko nga sa inyo. General Fajardo. Babantayan nila, puproteksyon nila, at kapayapaan niyang dala-dala nila. Ayos, mabuhay po ang lahat ng nabubuhay at naniniwala sa kapayapaan. Lahat tayo Pilipino, magkaisa tayo. Sobra na, tama na, asiraan. Manatili tayong sumunod sa ating batas, irespeto natin ang ating gobyerno under President Marcos kasi siya ho ang mayroong mandato bilang Pangulo ng ating bansa hanggang 2028. Huwag kayong maniwala sa grupo ng makasarili. Nang aagaw ng kapangyarihan, nagmamadaling makabalik sa kapangyarihan. Pera at kapangyarihan lang ang habol nila. Pero ang paglingkod sa bayan, saka na lang. Yan ang aking tingin sa kanila. Okay? Doon tayo sa naglilingkod ng totoo. At kung meron mang pagkakamali, edi sabihin nyo. Kung meron mga abuso, di kasuhan nyo. Dahil wala naman pong nagbabawal sa kung ano mang gusto nyong gawin na ayon sa legal na proseso kung may nakikita kayong something o pagkakamali o pang-abuso ng kahit sinong government official. Huwag lang ang presidente kasi may immunity yan. Hindi pwedeng kasuhan habang nakaupo sa kapangyarihan. Okay? Please like, share ng ating mga video sa buong bansa, sa buong mundo para makarating kung ano. Lalo na po ang mga membro ng INC, Iglesia ni Cristo. Salamat po. At yung iba pang relihiyon na ating mga followers, supporters, subscriber, mabuhay po kayo. Respeto natin ang mga relihiyon na paniniwala ng ating mga kapwa Pilipino. Yan po, mahalaga yun. Respeto.